liog sad, nigabot sa dimo diri, nigbutang sad sa imong galon, mura sa kag kanang stiff neck. Pero why nindot kay nga butangan sa imong kabugaton kung unsa may gidaldalan ang imong abaga. Mo nang heavy burdens can be much more easily carried there. Kung naa man kay kabugaton, naa man kay atong ibutang sa atong abaga. Mo nang the shoulder is a place of safety, not only strength, place of safety. Naa dira ang place nga safe ka. Kay kabantay ka, gagmay pa ng anak, gamay pa si Cham. Ako siyang ikarga. Karga na ako siya diri sa safe. Safe siya sa iro, di ba? Safe siya sa kung maligo ka, kung dili na mo matumba, dili siya maunsa, kung ang tubig taga diri lang, kung asa man matugkad ra, kung naa sa imong abaga ang imong anak. Ba? First anak, primero nila, murag di pa sila ganahan, nga ikarga sila kay murag mahadlok pa sila, pero ni kadugayan ganahan na sila diya sa kay nga naman wala lain nga murag safe ka sa kung naa ka sa shoulder sa imong amahan. Safe ka sa mga hayop, safe ka sa unsa may naa diya kanimo. Mo nang they were easy to carry there, they were easy to keep up, they were safe from all harm. Kung ang shoulder places sa safety, kaya nga naman naa diya taas siya. And not only that, I find interesting that shoulder is actually an Old Testament word. Nakanindot sad kining shoulder day Old Testament word. The only reference to the shoulder in the New Testament is found in Luke. Kabantay mo, kay nindo mo, sige lang, ato maning basahon. Where the shepherd found, where the shepherd leaves the 99 nga sheep, lost sheep, iyang gipangita ang, gibiyaan niya ang 99, gipangita niya ang usa. When he find it, it lays upon his shoulders. Sa dihang nakita na niya ang sheep nga tong nawala, gibiyaan to niyang 99, kay gipangita niya ang usa nga, pinaka-importante, pag abot niya, nakita niya ang sheep nga iyang gibutang sa iyang shoulder, sa iyang abaga. Ano mo? And he was rejoicing. Not only that, Shechem or shoulder is the place that undergirds the heavy load. Mao na diha nga kung naay kabugaton diri ni butang sa ato ang abaga. The ox push against the yoke with his massive shoulders. Kabantay mo kung sa Old Testament, kung magbira sila or kanang sa gamito nila ang baka or ang ox, di ba, ibutang nila dire sa shoulder ang mao nang binat and equally together with the unbelievers. Kabantay ya, kay dapat parehas na sila, tupong na sila diha. Kay ang ilang sabay sila dapat, ox push against the yoke with his massive shoulders. The high priest bore upon his shoulders the names of the 12 tribes of Israel on the Day of Atonement. The wandering sheep rest upon the shoulders of a loving shepherd. The Lord Jesus Christ is a shoulder to bear your burdens, whatever they might be. So si Jesus Christ, mao ang atong shoulder, kung unsa may kabugaton nato, siya ang atong siya magdala or matabang sa tuwa. As the Old Testament priest bore the children of Israel upon his shoulders, the Lord Jesus Christ, our high priest, cares for the child of God. Ang atong Ginoo sad, nag-cares po siya sa mga anak sa Diyos. Munang, number one, He cares for the wandering saint. Ang atong Ginoong Hesus Kristo, nag-care sa nag-wander nga saint. The Lord never ceases to love and cares for us when we are not or what we need to be. His love never changes. Ang iyang gugma diri nato wala na usab. Bisan pag kita na usab ta, usahay mawa ta sa passing, mawa ta sa kabubuton sa Dios, mawa na tag pagpangalagad sa Ginoo, pero ang gugma sa Dios di na mawa sa tuwa. As He loved Israel, sa naigugma siya sa Israel, He loves us with an everlasting love. Walay katapusan nga gugma. Mo nang He rejoices when we are returned to the fellowship of the Lord. Mo nang malipay siya kung mapabalik ta sa fellowship diha sa Dios.
Parehas ng dugay na kay wa nakasimba, makabalik siya simba, malipay kita nga tao rata, samot na ang atong langitnon nga amahan. Mo nang makikita mo Kristohanon nga makabalik ang simba na, uy, salamat nga nakabalik ka. Kaya gusto sa Diyos, He loves us with an everlasting love. He rejoices when we are returned to the fellowship with the Lord, of the Lord. Ang gusto niya, mabalik ta sa fellowship sa Diyos. Mo nang ninyo na parable sa Luke chapter 15 verse 1 to 7. Ablihin yung Bible sa Luke chapter 15. Verse 1, then draw near unto him all the publicans and sinners to hear him. And the Pharisees, verse 2, and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners and eateth with them. Kaya kining mga Pariseo, kining mga scribes, mga perfectionists man sila. Tanawa, ilagay ako si Jesus Christ, mudawat naging sila makasasala. Niya mukaon pagidkuyog nila. And he speak this parable unto them, saying, nagsulti siya og usa ka parabelo. And by the way, parable is an earthly story with heavenly meaning. Manang, what man of you having 100 sheep? Naabay usa ka tao ninyo nga naay usa ka gatos nga karniro. If he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it? Nga, mawa na siya 100, dayon mawa ang usa, naabay usa sa inyuha nga biyaan niya ang 99, dayon pangitaon niya ang usa. Until he find it. Og di siya mo balik, og di hangtod nga di niya makitaan. Mo nang verse 5, when he hath found it, sa dihang nakita niya, asa niya gibutang? He layeth it on his what? Shoulders. Siyang nakita niya, iyang gibutang sa shoulders. Dayon, notice the next word, rejoicing. Sa dihang nakita niya ang usa ka sheep nga nawa, gibiyaan niya ang 99, pero sa dihang nakita niya ang sheep usa ka pagkakita niya, iyang gibutang siya shoulders, dayon nalipay siya. Rejoicing. And when he cometh home, sa pag-uli niya, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me. Ali dili. Magudyak ka, kuyog nako, for I have found my sheep which was lost. Nakita nako ang usa ka karnero na kong nawa. I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just persons which need no repentance. Mo nang dako ang kalipay sama dito sa kalangitan nga ang usa ka tawo nga mo repent or kanabitang maghinulsyo siya sa iyang sala. Mas dako ang kalipay sa Dios. Mo nang paminaw, dili kita muundang og sangyo sa pulong sa Dios. Go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved, saved from the fire. No more necessary receive his son, the heaven rejoicing. That's the value of one. Dugay na gid ko kanta choir. Usa ka value lang. Asa niya butang pagkakita niya sa usa niya, sa pagkakita niya sa sheep, gibutang niya sa iyang abaga. Dayon, wala niya gibutang sa iyang abaga, but pasabot, nalipay siya. Ay, salamat na nakita nako ang akong usa ka karnero. Unsa na lang ka dito sa atong langit, sa langit shall be in heaven over one sinner that repenteth, nga nay usa ka makasasala nga naginulso sa ilang mga sala. The lost sheep was a sheep. Yes, tinod. Ang nawa nga kaniro, nawa siya nga kaniro. Coin was a coin, son was a son. He left the 99 to find the lost one. Gibiyaan niya ang 99 para pangitaon niya ang usa lang. Ing anak ka valuable sa Ginoo ang usa ka kalag sa tao. He carried the lost one on his shoulders. Ug
ang iyang nakitan sa diyang nakitaan niya ang nawa ngano iyang gidala sa iyang abaga. Not only that, he carried the lost one rejoicing. Sa nakita niya, naa siya'y kalipay. Naa siya'y kamaya. Mo nang, di ba, lahi ra kaayo sa dihang naa kay masharean sa imong sa pulong sa Ginoo, lahi ang imong kalipay. So lahi gininyo. Nawad-an mo kalipay sa imong pagkakristohanon, pag sulwining gani, di ba, lahi ra ang imong kalipay. Pagkahuman. Kapila na gina. Lahi ra gyud ang imong kalipay nga naa kay masharean sa pulong sa Dios. Kabalo ka, yes, ang atong trabaho lang pagsuginlon lang kay nga naman wa man ta kakita kung tinud-anay bagito nagdawat ni Jesus Christ as their own personal savior, tinud-anay bagito nga naabay kausaban sila. Di man ta ka judge sa ilaha, pero ang atong trabaho ang pagsangyaw lang. Lahi ang imong kalipay. Ug ayaw tuguti nga naay usa ka semana nga dili ka makasangyaw sa pulong sa Dios. Ayaw tuguti. He cares for the wandering saint. Naa siya'y pag-care sa kanang lakaw na. He cares for the wandering saint. Naa siya'y pag-care sa nag-wander nga saint. Number 2. He cares for the helpless saint. Naa siya'y dakong pag-care sa usa ka walay kanabit ng helpless. It is the Lord that fed us and lead us. It is the Lord that protect us and guard us. Yes. Kita tubangan sa Ginoo, helpless kita. Di makakaingon magsalig ko sa kong kagalingon. Bisan pag kanang mga tao nga dato di isa na sila kasalig silang own security kay ngano napud na sila pagduwa-duha basig unayon sila. Pero kita, he cares for the helpless saint. It is the Lord that feeds us. Ang Dios mo'y nagpakaon sa tuwa. Amen? Mo nang
Ayaw nyo kusik-kusiki kung unsa may panalangin nga naa nimo. Kaya nga naman, ang Ginoo, gikan na sa panalangin sa Ginoo sa tuwa. Ay kusik-kusiki ninyo. The Lord feeds us. And not only feeds us, He leads us. Siya mo'y ga-direct sa tuwa. Not only, it is the Lord that protects us. Siya mo'y ga-protektar na to. Not only ga-protektar na to, siya po'y nag-guard sa tuwa. Mo nang gingon ako, every night, kada adlaw, asa man ka, ang gahatag sa atong protection ang Ginoo. Wa gilain. And safety is of the Lord. Paminaw ha, ang safety naa diha sa Dios. And He has hedged us about. Og naa siya'y kanang hedge gani, hedge of protection, naa siya'y paril ba? Kanindot ana, every time mo lakaw ka, every time mo naay paril nga naa sa imuha, protection. Labaw pa ka sa naay security aid. Nga pila ka layers of protection. Pero grasya sa Ginoo, ang atong protection ang Ginoo. Naay hedge of protection sa tuwa, naay paril. Gani, ang usa sa mga VIP or very interesting person or very kanang mga nga naagay threat sa ilahang kinabuhi gani, before na sila mogawas, before sila mag-speech, naanay nakabutang sa ilahang bulletproof nga para in order lang maano gid ang ilang protection. Dahil human nilang storya ana po'y shield kung mao na lang na atong kinabuhi, may pagwa na lang Pero grasya sa Ginoo, moadto tag merkado, wa gitay pakialam no. Kay kung tulison ta, wa pa mo tulis na to, kay wa man po tayo hatag. Kinsa man tayo mo hold up ni mo nga wa man kay hatag, mingon na lang kag litki na lang ko. Ang ato lang nga wal dili ta mabanggaan. Nigsakay na tog motor, mo nang kamo gasakay motor, palihog taon, extra gyud ingat dayon, extra taon ampo. Kay ang hatag na tog heads of protection ang Ginoo ra gyud. Wa ka diha mabali ka diha, maunsa man ka diha, pero grasya sa Ginoo. Kay bitaw ko when way back nga nabitong bata-bata pa ko, makainumdum ko sa the way nga kanang magpadagan ko sa una ba, kanang TSR, kanang black nga TSR sa una. Bata-bata pa ko, I was like 17 years old. Makapadagan gay ko anak, bitaw mo bragwa na ugma ba. Di ko kalimot Sinong Undo, nami panday nga pangalan Sinong Undo. Anak siya, Pastor, nalimtan ako kay kato siya kay patay sa oras ba. Magsige panghingog mo. Dayon. Hala, Pastor, nalimtan ako. Tiaw mo na panday, nalimtan nimo imong martilyo. Ana si Pastor Chris. Sige, naman si JK dia sakay sa motor, angkas sa motor dayon. Kuhaan yung martilyo dayon. Balik day mo dire. Sakay siya, anak ko pag hinahinay mi padong dia. Gingnan ako siya. Nung Undo, kasiguro nam ka nga ni kamatay na to adto kag langit. Siya, sige na ko dawat sa Ginoo. Kaya gunit ha. Pag naog ginamo pak, permira ko pak, release din akong clutch. Boom! Basta sinuundo ka na iyang kung wa siya kagunit, tumbling siguro siya. Pag nako, buhi na ko dito kay ni permira na ko ni segunda, buhi din sa clutch. Basta kaniyang paa bitaw naabot diri. Hoy, nautsa naman ni. Gunit nung kay padong ta sa imper. Kining batanon pa kay ba, gigil kay ka ba? Ala, ana siya. Usub pa'y layog, di na ko masakay nimo. Grabe sa kapagpadagan, kusog yung bunal yun, 6 pa. Anak ko, kung dili siguro kusog mo ampo ang akong mga papa, dugay na akong disgrasya. Karon di na magiging ko mo drive og motor, mahadlok na magiging ko. Mo nang, na lang, sakyanan. Pero ni anak ko ba, sa kadaghan akong gisakyan sa una ng motor ko, kusog sa padagan, grabe ang heads of protection yun.
Tingin siguro, kay tungod siguro sa akong amahan, nga sige, ampon nako. Salamat sa Ginoo. Mo nang dako kay katabang ang usa ka amahan nga masigig ampo sa iyang anak or inahan. Mo na ni siya sa Isaiah chapter 40 verse 10 to 11, "Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. He shall feed his flock like a shepherd." Iyang pakanon ang iyang flock. "He shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. He feeds his flock." Pakanon ta niya. Wow. Okay na? Nilakaw na? Pahulma, mami. Bigyan mo ng... Pakaon siya sa iyang flock. He carries his young. Iyang ikarga ang iyang mga bata nun. He carries his young next to his heart. He gently lead those with young. Not only that, he cares for the helpless saint. Number 3, he cares for the old saint. Sa mga tiguwang or mga idaran. We live in a day when the old people are being cast aside. Bitaw, no? Salamat sa Ginoo, diri sa tuwa, wala tay home for the aged. Naaman, pero diri sa tuwa, as long, atog yung ibutang ra ang atong mama or atong papa diri sa atong panimalay. Di ginato sila sa likway. A loving nursing home ministry, but it breaks my heart to see the condition of the old. Many need there because they need constant care, but many of them never see a loved one. Dito sa ubang nasod, di sila kakita sa ilang hinigugma. Mo na bitaw ang mga tigulang, no? Nakainomdom ko ni sa akong lolo sa una. Di makauli kami ni mama, Pastor Kidi, gagmay pa mi. Mingon din siya, niguli na mo, kaninday nang uli pagkaugma, muhilak na akong lolog lola. Then mingon din siya, kanus-an naman punta magkita ay how? Nya layo biyan ko tabato og ano. Kaya nga naman naglong sila sa ilang apo ug sa ilang anak. Karon bitaw giisip ginikana no usahay samukan tas tong anak no gagmay pa bitaw. Uy, samo ka na. Pakugos ko pa. Hoy, ato nang i-grab kay nga naman, there will come a time nga di na mo duol na to. Moingon na sila, ma, dito ra ka ma. Dito ra ka ma, kay mauho ko. Nya, sunguga na yun, I love you, Bobby. Woo! I love you, Sak. Woo! I love you, Cham-Cham. Moingon din na siya, nigman ako gwaling. Anong Cham-Cham? Dili man ko Cham-Cham, Crizel man ko. Mauho na sila. They need constant care, but many of them never see a loved one. I'm so glad that the Lord loved us older folks. We're closer to Him with each passing day. Mo nang Isaiah chapter 46 verse 4, "And even to your old age, I am He. And even to your hoar hairs will I carry you." Bisan pag magputi na imong buhok, "Have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. He has made you. He will carry you, and not only that, He will deliver you safely home." Number 4, He cares for the weary saint. Not only sa wandering saint, helpless saint, old saint. Number 4, He cares for the weary saint. Sometimes, we get tired of the way. We are not tired of the way, but often get weary of this life with its troubles. Yes, kapuyon, masama na akong wali ganing buntag because of the demands of our life.
The Lord understood what it is to be weary and worn. Kabalo ang Ginoo unsa nang kapuyon ka o ma-worn. Life will wear you down if you let it. Pero ang kinabuhi, kung magpadala ka sa imong kinabuhi nga magpa-wear ka or magpadala ka sa imong kinabuhi nga ma-down ka, i-down ka sa imong kinabuhi. Mao na ninyo siya sa Song of Solomon, who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will what? Give you rest. Ingon siya, come unto me, all ye that labor and heavy laden. Kung gatrabaho ka, ug bugat na gyud, ali, og hatagan kita paway. He carries the weary through the wilderness places. Then, not only that, He allows them to lean upon Him. Nga musandig ka sa iyaha, o musandig ka sa Ginoo. And He gives rest to the weary, o maghatag siya o kapahulayan sa mga gipangkapoy. Number 5. Not only for the weary, He cares for the burdened saint. God cares about what you care about. God cares about what you care about. Sometimes we get the feeling that He does not care when things go wrong or the world gets the advantage. He does care, He always care. Kanang bitang usahay mabati niyo ba nga murag wa may Ginoo siguro? Murag wa man tay Ginoo no? Gani usay magduha-duha bitaw ka, bitaw ka, was magid ko. Anak magid ko sa Ginoo di. Naabi tayo mga pangutana sa imong kagalingon magabot sa mga panahon nga kanabitang bugat nagigayo ang nasim kasing-kasing, magkapagduha-duha ka. Nga makapangutana ka, bagyod nag-care bagyod ang Ginoo sa tuwa, pero sultian ti ka, He does care and He always care. First Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Unsa may mga gahahatag sa imong kabudlayan, ihatag sa iya, kay nag-care sa imo. Psalms 55:22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Kung naa man kay kabugaton, ihatag sa Ginoo, inaa, i-sustain kanya, and He shall never suffer the righteous to be moved. There is no care that He will not help with. Unsa may mga dili kanya tabangan. Letter B, He cares for you when you are burdened. Kung naa kay kabugaton, ga-care ang Ginoo sa imo. He will sustain you through it all. Siya maghatag, siya mag-sustain sa tuwa sa tanan. And He will not allow you to fall. O dili ta niya tugutan nga mahagba. The last. Last na, pukawan na yung tapad. Uy, mata na. Last na si pastor. Manguli na ta. He cares for the dying saint. Naa siya care sa kamatyunon nga saint. Ka-remember ko sa papa ni Ate Michelle, nanawag man ko sa imong papa tino sa hospital. Di ba nanawag ko no? Nanawag ko sa iyong papa. Hapit siya matay no. Giampuan ako gisulinining no. Di ko kalimot, giampuan ako ang iyang papa, gisulinin ako gisiguro nako. Kining tao before siya mamatay, ang pinaka last nga ano niya, di ba ang iyang hearing? Siya. Dungog pa katay, sulining nako. Nga ni tay, may tabo nimo, kung di ka mo daot sa inalan, dawato nimo si Jesus Christ, gawa ta kabalog sa. Dawa siya sa Ginoo. Then after many days, namatay. Dili mo sugot ang Ginoo. Mo nang nindot kay bisitahon kinabitang hapit na sa deathbed. Og tagaan tay mo gadiya, kung di nagi siya kadungog ano, guniti ang iyang kamot. Tay, kung makadungog ka sa kuha, kumuta akong kamot.
Muta. Dili gani ano. The Lord appointed a day for us to die because He cares. Kay nag-care sa tatuwa sa Ginoo mo nang naag day appointed nga kita mamatay ta. Naagi panahon nga and it is appointed unto man naagi appointed time. Kaya naman ga-care siya sa tuwa. Padong ta diha tanan. Siguro sila naguna pa karon kita niya sunod. Tinuod na. Wa ta kabalog kano sa. Pero padong ta diha tanan. Manang Luke chapter 16 verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abram's bosom. The rich man also died and was buried. Mananingon siya sa Psalms 23 verse 4, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy what? Thy rod and thy staff, they comfort me. Death is a door. Kamatayon, portahan na siya. And not only that, death is a deliverance. And He will be there for you. Nata di. He cares for the wandering saint. He cares for the helpless saint. He cares for the old saint. He cares for the weary saint. Nung gikapoy na. He cares for the burdened saint. Naay kapugaton. The last, He cares for the dying saint. Kitang tanan, nag-care ang Ginoo sa tuwa. Mo nang ibutang ta niya sa iyang shoulder. Manindog ta, mangampo ta. Let's pray. Lord, salamat kayo sa truth nga imong gihatag kanamo. Nga nag-care di ka sa mo every time nga naay mga problema, every time na may burdens, every time nga nami magyan. Salamat Lord nga imo mig pasanon sa imong abaga. Salamat Lord na ami sa safe place. Salamat Lord nga naami refuge. Salamat Lord na ay hedge of protection every day, every week, every month, every year. Wa ka nagpalyar o protektar ka namo Lord. Na mga panahon Lord, layo mi sa imuha pero ang imuhang grasya ug imong kaluoy na Lord. Nagpabilin diri ka namo. Busa Lord, tabangi mi padayon nga maglakaw lang diha sa imuhang kabubuton. Tabangi sa dimong mga katawhan. Kabalo ko Lord, they will face another challenges this week sa ilang trabaho, sa ilang pamilya, sa ilang mga negosyo, tabangi sila, ayaw sila kalimti. Salamat kayo Lord. Nga kami makaduol minimo sa mga butang nga every time nga bugat na gyud kaayo, every time nga kapoy na kayo, every time nga naami mga suliran sa among kinabuhi, naa ka Lord nga among maduulan. Busa tabangi mi ang imong mga katawhan sa among gipang pray, tagaig favor ang mga katawhan. Nga kung unsa Lord kabubuton nimo Lord ang matuman gyud Lord. Salamat kayo. Ayaw sila pasagdi. Karon nga semana, next week, tabangi mi. Salamat kayo Lord. Salamat sa matagusa nga naa karon. Pagpauli na mo karon, proteksyon nimi sa among pagpuli. Makaabot mi silang panimalay nga walay kakulian. Kung sa may masakyan nila, 4 wheels man, 2 wheels man, adlaw-adlaw Lord ang magbiyahe, ayaw sila kalimti Lord, proteksyon ni nga naa gyud ang imong heads of protection kanamo kanunay Lord. Salamat kaayo. Pasayloa mi sa mga sala nga nabuhat namo, gasi mi sa mga mili ng dugo nga giulat nimo dito sa cross Lord. Dalaygon kay ka Lord, balo namo ang kalipay ug mga espirituhano mga nakaon namo karong adlaw. I pray Lord, i-bless nimo ang among semana karon sa manahuna. Babalik kami karong Wednesday,
Friday o sa mga buluhaton ba namo sa mga Bible studies within this week sa mga discipleship karon nga semana, ikaw maghahatag na mo wisdom ug kaalam ug kusog Lord sa pagpadayon. Ayaw kalinti mo ang kanakan. Salamat kayo. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tiliwala sa nga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Salamat kayo. Preachers, meeting ta kadali. Dali lang kayo. Dayon,